So sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan po natin ang buhay ni Pablo, the life of Paul. And we are in his second missionary journey. And buksan niyo po inyong mga map sa map number 120. Doon po sa inyo pong blue notebook. In map number 120, ito po yung nagpapakita ng paglalakbay ni Paul kasama si Silas upang pumunta at mangaral ng salita ng Panginoon at magtayo ng mga simbahan. At alam natin na merong tatlong layunin si Pablo sa kanyang third missionary journey. Yung una ay upang bisitahin yung mga existing na simbahan. Kaya mapapansin nyo sa inyo pong mapa, una niyang pinuntahan from Antioch siya nanggaling, dun sa right side ng mapa po ninyo. Yun po ang Antioch in Syria. At binisita ni Pablo yung mga churches in Cilicia and Syria. The province of Cilicia, yung province na naka-color yellow or brown, yun po ang Cilicia. And then yung Syria, yung color green on its right. And then doon po sa Cilicia, natagpuan niya si Timothy na disipulo na ng Panginoon. Timothy po probably got saved during his first missionary journey. At dito, binisita ni Pablo yung mga simbahan in Galatia, in Cilicia, and Syria, strengthening them. At upang hindi lamang palakasin sila, pangalawang dahilan kung bakit pinuntahan ni Pablo yung mga simbahang ito ay upang ibalita yung decree ng Jerusalem Church with regard to Judaic heresy. Na ang mga Gentiles, they don't need to follow the law of Moses for their salvation. They don't need to be circumcised. So yun yung ibinalita ni Pablo sa mga simbahang ito. And we know na one of plan ni Pablo na pumunta ng Asia, pero pinigilan siya ng banal na Espiritu. Pinalano ni na Pablo na pumunta ng Bithynia, pero pinigilan ulit siya ng banal na Espiritu. And through the vision, ipinakita ng Panginoon kay Pablo na kalooban niya na sa Macedonia sila pumunta. And then we understand na nagbiyahe sila, kasama nila si Luke, si Timothy, Silas. They went to Philippi. And then Lydia got converted in Philippi. And doon, sa pamamagitan ng tahanan ni Lydia, the church in Philippi was established at nagpatuloy. We see in the book of Acts na yung Philippian jailer at yung kanyang pamilya ay naligtas. And because of the persecution ng mga taga-Philippi, napilitan si Paul and Silas to escape Philippi and they went to Thessalonica. And then doon sa Thessalonica, sa bahay naman ni Jason, ang church ay na-establish. At doon nagpatuloy yung simbahan and we understand na meron pa ring persecution sa lugar ng Thessalonica. Kaya si Pablo at si Silas, napilitan silang umalis din and they went to Berea. And doon sa Berea, nangaral sila sa synagogue, may mga naniwala, may mga naligtas, and probably may church na na-establish sa Berea. We have a good assumption about that. And dahil yung mga Hudyo from Thessalonica ay nabalitaan na si Pablo ay nasa Berea, they followed them in Berea, and because of that, si Paul, by the help of the disciples or the members at the church in Berea, tumakas si Pablo alone and he went to Achaia, province of Achaia. Yung pong Achaia is the green province in the left side of your map. Yung po ang Achaia. Yun po ngayon ang modern day Greece. Kung kayo po ay aware sa map ng Europe, yun po ngayon yung modern day Greece. At yung Athens, mapapansin po ninyo doon, yung nasa coast, nasa peninsula, yun po ang Athens. So, yan yung first stop ni Pablo alone in Achaia. Now, go over in Acts 17. We're going to see what Paul did in Athens in Acts 17. Acts 17, in Acts 17, verse number 16. Who would like to read po? Acts 17, verse 16. Sino po ang Ate Lots? Sige po. Acts 17, verse 16. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry.
So thank you po, Ate Lot. So dito, ang Athens po, during the time of Paul, yung Athens was a major cultural and intellectual center ng Achaia. And it's known for its rich history in philosophy, arts, education. And ito pong syudad ng Athens, hindi lamang sila kilala sa pag-aaral ng philosophy, arts, and education. Ito din po ay puno ng mga paaralan and public places for debates. And it has impressive architecture like Acropolis and Agora. Now, ang problema sa syudad na ito, even ito popular sa philosophy, education, arts, and architecture, the city was deeply religious or idolatrous with numerous temple and altars to various gods and goddesses, reflecting yung kanilang religious diversity, kanilang idolatry, and the Athenians' desire to honor all deities or all god and goddesses. Kaya dito, nung si Pablo ay pumunta sa Athens, he was stirred up. Sabi doon, he was stirred or provoked because nung nakita ni Pablo, itong mga taga-Athenians, yung buong syudad ay fully given to idolatry. At yun ang nag-provoke sa kanya or nag-stirred in sa kanya na itong mga tao dito, they don't know the true and almighty living God. So, that's one thing na nakita ni Pablo. And because of that, in verse 17, who would like to read? In verse 17, sino po nakakita? Yes, Sister Cham. Acts 17:17. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with devout persons, and in the market daily with them that met with him. Thank you, Cham. So dito, dahilan sa kanyang pagkakaprovoke, sa kanyang nakita, he disputed in the synagogue. So, anong ini-indicate ito? Ini-indicate nito na may mga Hudyo din sa Athens. He disputed in the synagogue and the marketplace daily. So, daily si Pablo, ipinapangaral ang ating Panginoong Kristo, ang buhay na Diyos. Now, dahilan doon, two areas ang kanyang pinangangaralan. Sa mga Hudyo, sa synagogue, at sa mga Gentiles sa marketplace. So, yun ang ministry ni Pablo in Athens. Now, dahil doon, napakinggan to ng mga philosopher in Athens. Tandaan nyo, ang mga Athenians, they devoted themselves sa philosophy, education. At dahil doon, sa verse 18 hanggang 21, yung mga philosophers na nasa Athens, napakinggan yung pinangangaral ni Pablo. At tingnan natin ano ang ginawa ng mga philosophers na to. Who would like to read 18 to 21 po? Yes, Ate Bambi. Acts chapter 17, verse 18 to 21. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, "What will this babbler say?" Others said, "He seemed to be a setter forth of strange God, because he preached unto them Jesus and the resurrection." And they took him and brought him Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine whereof thou speakest is?" Verse 20, "For thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean." Verse 21, "For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing." Thank you, Ate Bambi. So dito, may certain philosophers na napakinggan yung pag-dispute ni Paul sa marketplace and the synagogue. At ang ginawa nila, ang sabi nila, anong sinasabi ng babbler na ito? At sinabi ng iba, parang itong taong ito, nangangaral siya ng ibang Diyos. Hindi ito yung mga Diyos na, hindi ito kasama sa mga Diyos na sinasamba namin. Sabi nila, hindi ito kasama sa pamilya ni Zeus, hindi ito kasama sa pamilya ni Jupiter, and Roman and Greek god and goddesses. So kakaiba. Sa kanila parang, wait, kakaiba ito. And that's why, inimbitahan ng mga philosopher na to si Pablo. And by the way, yung mga philosopher that are popular in Athens during that time ay nabanggit doon. Yung mga Epicureans. Yung mga Epicureans, sila yung mga followers ng philosophy. Ang paniniwala nila na ang pleasure, ang chief good in life. Kaya nakapokus yung mga Epicureans sa pleasure.
yan yung mga Epicureans. Ang kanilang focus ng kanilang buhay ay dapat, ang buhay ko ay naglalaman dapat ng pleasure. Parang like the principle of our time, live your life to the fullest. So habang, di ba, ganyan yung, that's the principle of many people right now. Isa lamang yung buhay, kaya i-enjoy mo na ang buhay mo habang may lakas ka pa. And that's the Epicureans, then yung kanilang philosophy. At yung pangalawa ay yung mga Stoic. Yung mga Stoic, sila yung mga tagasunod ni philosopher Zeno of Cyprus, na ang paniniwala ng mga ito na ang virtue was the chief good in life. Kung meron kang virtue in life, kung yung buhay mo ay puno ng mabubuting virtue, yan ang pinakamaigi. Yung mga Epicureans, pleasure. Yung mga Stoic, yung virtue, ang focus ng kanilang buhay. And other philosophers that are popular in Athens during that time ay yung mga Platonists o yung mga tagasunod ni Plato, 'di ba? I know na in our school, in your education, pinag-aralan niyo kung sino si Plato. Pero yung mga Platonists na tagasunod ni Plato, ang kanilang paniniwala na ang mundo na ating ginagalawan, we perceive through our senses is merely an imitation of pure, eternal, and unchanging world of ideas. Yung mundo na ating ginagalawan, ito ay sa pamamagitan ng ating mga senses, makikita natin na parang imitation lamang ang mundong ito. Imitation ng tunay at eternal at hindi nagbabagong mundo ng puno ng ideas. So that's the Platonist. And one also kind of philosophers during that time is yung mga peripatetics na sumusunod kay philosopher Aristotle na nagsasabi na ang highest good in life is rationality. Rationality, yung pag-iisip ng rational. So, ito yung mga klase ng philosopher na na-meet ni Pablo, pero dito sa account ni Luke, yung mga Epicureans and Stoic yung nag-imbita sa kanya at nagsabi, ano ang sinasabi ng babbler nito? As a way ng mocking sa kay Pablo. At sabi niya, kaya ginawa nila, inimbatihan nila si Pablo pumunta sa Areopagus or dun sa Mars Hill. So kung gusto niyo pong mag-trip, visit sa Greece, yan pong Mars Hill ay existing pa rin ngayon. Isa siyang lugar na lambak na mataas at yun yung pinupuntahan ng mga philosopher just to discuss some new things. Kaya sabi nga ni Luke in verse 21, yung mga Athenians at yung mga strangers ay yung kanilang buong araw ay ini-spend nila walang iba kundi sa pagsasalita at pakikinig ng mga bagong bagay. So para sa kanila, itong si Pablo na merong strange God na ipinapangaral, it's just an entertainment. It is an entertainment for them to hear what this person or this babbler is saying. So that's why Paul was invited to go to Areopagus or to Mars Hill in order to tell to them the strange thing na kanilang napakinggan. At gusto nilang further mapakinggan yung ipinapangaral ni Pablo. So that's the setup. So una nakita natin, Paul was stirred up or provoked because the people are idolatrous. Dahil doon, he disputed in synagogue, in marketplace, at napakinggan siya ng mga philosopher. And they invited Paul sa Mars Hill. At dito, titingnan natin, ang focus ng ating pag-aaral today, ay titingnan natin paano si Pablo nangaral dito sa Mars Hill. Now, kung ikukumpara natin, one of the popular preaching ni Pablo that Luke account in the book of Acts is yung pangangaral niya sa Antioch in Pisidia. Now, go over halimbawa in Acts 13. Acts 13 rather. In Acts 13, in verse 13 downward, basahin nyo na lang yan sa bahay. In Acts 13:13, pababa, dito nyo makikita the popular preaching of Paul in Antioch in Pisidia. Ang audience niya dito ay mga Hudyo at ilang devout Greek. Pero mapapansin nyo dito, kung pag binalikan nyo yung Acts 13, the way Paul preached here, he used the Old Testament to present that the Lord Jesus Christ is the Messiah. He used the Old Testament to present the gospel. He used the Old Testament to preach repentance sa mga taga-Antioch in Pisidia. Dito sa Acts 13, Paul strongly relied in the Old Testament
to prove that the Lord Jesus Christ is the Messiah and to present the gospel. Pero titingnan natin, in Acts 17, kakaiba yung approach ni Pablo. Kakaiba yung approach niya. Hindi niya ginamit ang Old Testament. Now, we can learn something from this. We can learn something from this na sa ating panahon, in our evangelism, makikita natin na paano ba yung way to properly talk to person. Ito si Pablo, kausap niya ang mga Hudyo sa Antioch in Pisidia, and he strongly used the Old Testament to prove that Jesus Christ is the Messiah and to present the gospel. Pero dito, titingnan natin in Acts 17, kakaiba yung way ng pangangaral ni Pablo, and titingnan natin yan this morning. Now, who would like to read po ng Acts 17, verse 22 and 23? 17, ayas Ate Caroline, basa po. Kahit po na lang po, Ate Caroline. Okay lang po. Acts 17, chapter 22 to 23. Then Paul stood in the midst of Nancy and said, Ye men at Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar which this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Thank you po, Ate Caroline. So dito, unang opening ng preaching or speaking ni Pablo kaharap ang mga philosophers, matatalino ng mga bayan ng Athens. Una kagad yung binanggit na sabi niya, kayong mga taga-Athens, kayong mga lalaki ng Athens na nakita ko na you are too superstitious. Na sabi niya, nung ako ay naglalakbay dito sa Athens, napansin ko na yung altar ninyo ay meron naka-inscription to the unknown God. Now, ito pong to the unknown God, hindi natin ito mauunawaan kung hindi natin alam yung Gnosticism. Remember, I hope na kung napakinggan nyo yung ating pag-aaral last time sa Gnosticism, I think 2 months ago or 1 month ago, yung Gnosticism po, yung mga Gnostic, ang kanila pong Diyos ay unknown God. Yung pinakamataas na Diyos sa hierarchy or sa ethos ng Gnosticism, yung hierarchy nila ng mga deities, ang pinakamataas sa kanila is the unknown God. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, hindi nila makikilala at malalaman sino yung Diyos na pinakamataas sa Gnosticism. And that's a Gnostic belief ng mga taga-Athens. At ang sabi ni Pablo, sinasamba nyo yung Diyos na hindi nyo makikilala. That's a Gnostic God. And dito, inyong sinasamba na you ignorantly worship. Meaning, unknowingly or without, parang sinasamba nyo siya na hindi nyo alam. At dito, ipinakita ni Pablo, sabi ni Paul, yung huling bahagi ng verse 13, merong unknown God kayo na you ignorantly worship. Sabi ni Paul, Him declare I unto you. Ibig sabihin, dinala ni Pablo yung paniniwala, yung idolatrous belief ng mga Athenians upang i-present ang tunay at buhay na Diyos. Sabi ni Paul, you ignorantly worship the unknown God, but I declare unto you the true and living God. So yan yung way ni Pablo. In compare dun sa Acts 13 na pangangaral niya in Antioch in Pisidia, he used the Old Testament to present the Messiah, but here, ginamit ni Pablo yung idolatrous belief ng mga taga-Athens in order to say, no, that's false religion. That's wrong worship. And I'll tell you who is the true God, who the true God is. So, yan yung approach ni Paul. Now, in verse 24 hanggang 29, ito medyo mahaba po. Sino po ang gustong magbasa? Kahit upo na lang po. Sino po ang gustong magbasa? Yes, Chan. Acts 17:24 to 29. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations, of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, in the bonds of their habitation,
that they should seek the Lord, if haply they might follow after him, and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live and move, and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, engraven by art, and being man's device. So thank you, Cham. So dito, unang binanggit ni Pablo, he addressed the false religion of the Athenians, that they worship unknowingly or ignorantly the unknown God, and he say, no, that's false God, and this is the true God. Pinakita na ni Pablo that God is the creator. He is the creator. Sabi ng verse 24, God that made the world and all things therein. So unang way ni Pablo is ipinakita ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Now, ang tanong, mga mananampalataya in our time, is it important for a person to know the Creator para in our evangelism? Kasi halimbawa ang ibibin natin ay isang Hindu, isang Buddhist, or isang Islam. Iba ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan, and even Catholic, they don't know. Even ang Catholic ay false Christianity na nanggaling sila sa true Christian church in way back 3rd century. They don't know the Creator God. In our time, especially in our modern education, hindi na pinapakita na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung saan meron ng false science Christianity, kung saan minimix nila yung evolution at yung creation. And in this case, nakita natin si Pablo, kailangan makita ng mga taga-Athenians na ang Diyos ng buhay at Diyos na tunay, siya ang creator ng lahat ng bagay. Ano yung pinapakita nito? Ibig sabihin, tayo, mga tao, we need to submit the Creator. The reason ang mga tao in our time, they don't want a Creator na lumikha ng lahat ng bagay because ayaw nila mag-submit sa Creator. So dito, pinakita ni Pablo that God is the Creator. Pangalawa, in verse 24, mapapansin ninyo, he presented the true God by telling that God is different from their idols. Sabi ni Paul, seeing that He is Lord of heaven and earth, siya ang Panginoon ng langit at lupa, at hindi siya naninirahan sa mga templo na ginawa ng kamay. Ano pinapakita dito ni Pablo? Pinapakita dito ni Pablo na yung Diyos-Diyosa ng mga Athenians ay iba sa buhay na Diyos. Dahil itong mga taga-Athenians, gumagawa sila ng mga templo upang templo ni Jupiter, ni Zeus, at ng mga ibang Diyos-Diyosan, ni Athena, upang tirahan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero dito ipinakita ni Pablo yung buhay na Diyos, iba siya sa Diyos ninyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng bagay, siya ang Panginoon ng langit at lupa. At siya ay hindi naninirahan sa mga templo na ginawa ng kamay, katulad ng mga Diyos-Diyosan nyo. That's the preaching of Paul. Very strong. Just think about, halimbawa, imagine niyo ang kaharap natin ay clearly devout Roman Catholic person. Mga devout Roman Catholic person. Can we tell na ang Diyos ay hindi katulad ng mga santo na sinasamba ninyo? That's a strong preaching ni Pablo. Directly, he preached against their idolatry. And we can learn something from it, and we'll draw an application later after that. Pero dito, not only he presented God as the Creator, and God is different from their idols, in verse 25 also, sabi ni Pablo, neither is worship with men's hand, as though he needed anything. So, kinumpara ni Pablo yung mga Diyos-Diyosan ng mga Athenians na hindi lamang ang Diyos naninirahan sa templo na ginawa ninyo, hindi din siya sinasamba sa pamamagitan ng inyong mga kamay na parang ang Diyos ay nangangailangan sa inyo. 'Di ba? Yan yung problem sa mga idols. Sinasamba ng mga tao na yun ang Diyos, pero ang tao ang nagbibigay ng tulong sa mga Diyos-Diyosan.
Sinabi ni Pablo, wait, kakaiba ang tunay na Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong natin. Hindi siya sinasamba sa pamamagitan ng kamay. Kumbaga, in contrast, seeing, verse 25, seeing He giveth to all life and breath and all things. Yung Diyos ninyo, sabi ni Pablo, ang Diyos ninyo, kayo ang tumutulong sa Kanya. Yung mga kamay ninyo ang ginagamit upang sambahin siya. Pero yung Diyos na buhay, na Panginoon ng langit at lupa, siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos, sa lahat ng buhay at sa lahat ng bagay, ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay. At in contrast dun sa Diyos nila na kanilang sinasamba through their hands. Not only that, pinresent ni Pablo na hindi lamang pinresent ni Pablo na ang Diyos ay tagabigay ng buhay ng lahat ng bagay, ipinakita din ni Pablo in verse 26 that God made one race which all the families of mankind are descended. Tingnan niyo po in verse 26, God had made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay, gumawa siya ng isang lahi o isang race, which is Adam's race, kung saan lahat ng pamilya ng mundo, lahat ng family ng mundo ay nagmula. At in reality, lahat po ng tao sa mundo ito ay nanggaling lamang sa isang race. Walang race ang mga Afrikano, walang race ang mga Asian, walang race ang mga taga-Europe. Lahat po tayo ay merong isang race lamang o isang dugo na pinanggalingan, which is Adam. At yun ang pinresent ni Pablo. Ang sinasabi dito ni Pablo, ikaw at ako ay nanggaling lamang sa isang race at tayo ay nilikha ng Diyos. At dito, sa pamamagitan ng plano ng Diyos, sabi ni Pablo dun sa verse 26, God had in His plan fixed the times when each country should be settled and each nation rise, prosper, and fall. Sinasabi dito ni Pablo na nanggaling tayo lahat sa isang lahi na nilikha ng Diyos at ang Diyos ang nagdidikta kung ang bansa na ito ay maninirahan sa lugar na ito, at ito ay lalago, at ito'y babagsak. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control ng ating history. Now, ano ang mga, in our history, alam natin na there are many civilizations that arise. Yung Egyptian, sa Mesopotamia, sa Chinese dynasty, there are many dynasty or civilization that arise and fall. Pero pinakita dito ni Pablo na yung mga civilization na yon, ay lahat ng iyon ang Diyos ang nagdikta. Ang Diyos ang nagdikta na manirahan kayo dito sa Greece. Ang Diyos ang nagdikta sa mga Amerikano na pumunta sa North America. Ang Diyos ang nagplano na ang mga Pilipino ay magstay dito. So, pinakita dito ni Pablo na hindi lamang ang Diyos ang may control ng nagbibigay ng lahat ng buhay, hindi lang siya manlilikha, siya din ang may control ng bawat bayan. Katulad ng sabi ni Daniel, ang Diyos ang naglalagay ng ruler sa isang bayan at siya din ang nagtatanggal nito. At yan ang pinresenta ni Pablo. Not only that, in verse 27, bakit ginagawa yan ng Diyos? Bakit ginagawa ng Diyos na talaga ang bansa na ito, pabagsakin ang bansang ito, ibangon ang bansang ito, manirahan ang bansang ito dito sa lugar na ito? In verse 27, ito ang dahilan at sinabi ni Pablo sa mga Athenians, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Ang sabi lamang dito ni Pablo, binigyan ang Diyos ay nagbigay sa mga tao ng mga lugar upang ang tao ay saliksikin ang Diyos. So here we can see ang plano pala ng Diyos. Kaya pala ang Diyos nagbabangon ng mga bansa at nagpapabagsak ng mga bansa. Pinapatira ang mga tao sa isang lugar ay upang saliksikin ang Diyos na buhay. Now, ang sabi ni Pablo, hindi malayo ang Diyos. Kaya ang Diyos, in the context, sinabi ni Pablo dito, alam mo mga Athenians, bakit kayo naninirahan dito sa Achaia? Dahil ang Diyos gusto na saliksikin nyo ang buhay na Diyos. Dahil hindi siya malayo. Ang sabi ni Pablo in verse 27,
though he be not far every one of you. Dahil in verse 28, sabi ni Pablo, kailangan nyo saliksikin ang buhay na Diyos. Dahil ang buhay na Diyos ang nagpatira sa inyo dito, sa Achaia, in Athens. Because in verse 28, for in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Dito sinabi ni Pablo na ang dependency ng tao ay sa Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nabubuhay, tayo ay nakakagalaw, at yung ating pagkatao ay lahat ng ating pagkatao ay nakadepende sa Diyos. Kaya kailangan nating saliksikin ang buhay ng Diyos. Now, ang tanong, question, pwede bang masaliksik ng tao ang buhay ng Diyos? Halimbawa, isang tao na nasa isolated island, or maybe itong context na to sa mga Athenians, they don't know the Old Testament because clearly they don't know the Creator God. Now, ang tanong, pwede bang masaliksik ng tao ang Diyos? Makita ng tao ang Diyos? Pwede bang makita ng tao ang Diyos? Yes or no? Yes. Dahil tandaan niyo po, ang Diyos po ay merong revelation. Ibig sabihin, meron pong tinatawag na general revelation ng Diyos, katulad ng creation. Sabi ng Romans 1, verse 20, pag tinignan mo lamang ang mundo na ginawa ng Diyos, makikita mo merong buhay na Diyos. That's part of general revelation. And that is available to all mankind. Kahit ikaw ay nasa island na isolated, kasama ka ng mga tribo, for example, in Papua New Guinea, you're isolated, hindi kayo abot ng civilization, ang sinasabi dito ni Pablo, kaya niyong saliksikin ang Diyos. Tulad ng general revelation. Not only that, ang Diyos din po ay merong revelation through our conscience. Through our conscience. May liwanag na binigay ang Diyos through our conscience. And sa pamamagitan ng general revelation ibinigay ng Diyos, available to all mankind, kahit wala silang hawak ng Bible, ay pwede nilang saliksikin ang buhay na Diyos. And ang nangyayari po, kung ang tao ay magre-respond sa liwanag ng creation or sa liwanag ng conscience, usually ang Diyos ay nagbibigay ng further light sa tao. Remember Cornelius? Remember the Queen of Sheba? Kahit wala silang hawak ng Bible, they don't know the law. If ang tao ay mag-respond sa liwanag na ibinigay ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng liwanag through the preaching of the gospel. In the case of the Queen of Sheba, si Solomon ang ginamit ng Panginoon to preach the Messiah kay Queen of Sheba, and Queen of Sheba got saved. Ang Sheba po during that time is in the Middle East, probably in Qatar or in southern part ng Arabia. Ito po ang Sheba. At ang reyna ng Sheba, nung nag-respond siya sa liwanag ng general revelation, nagbigay ang Panginoon through Solomon ng preaching upang maligtas si Queen of Sheba. Katulad din ni Cornelius. Katulad din ng Ethiopian eunuch. So, dito pinakita ni Pablo, we are, katulad ng sinasabi ng inyong sariling poet, inyong sinasabi ng inyong poet, kausap niya mga Athenians, we are the offspring of God. At ang pinapakita lamang dito, kailangan natin saliksikin ng Diyos. Saliksikin. Wait, probably nasa isip ng mga Athenians, ito ba si Zeus? Ito ba si Jupiter? Ito ba si Athena? No, hindi yan. Dahil ang Diyos na may likha ng lahat ay hindi siya katulad ng Diyos na nasa templo, na inyong pinaglilingkuran ng inyong sariling kamay na parang nakadepende ang Diyos ninyo sa inyo. Dahil ang Diyos ay iba sa mga Diyos nila. At kailangan ninyo, preaching ni Pablo, saliksikin siya. Dahil for in Him we live and move and have our being. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa inyo. Kaya kailangan natin saliksikin siya. At dahil doon sa verse 29, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. So inulit dito ni Pablo na iba ang Diyos na buhay sa Diyos na sinasamba ninyo. At kailangan nyo saliksikin siya. What a strong preaching ni Pablo. Now,
in application in our time. Now, alam niyo po ba na mga Athenians is just like the Roman Catholics of our nation? Ang mga Roman Catholic po, they don't know the true living God. Meron silang idea, yes, probably alam nila ang creation, na nilikha ng Diyos ang lahat, pero ang mga Pilipino that are Roman Catholic, they are also given to idolatry. At kailangan nating ipakita na wait, hindi si Santo Niño, hindi si Nazareno, hindi si iba pang santo ang kailangan niyong lapitan, kundi ang buhay na Diyos. Similar. And that is a strong preaching ni Pablo. And now, because after presenting the true God, now this is the hard part ng preaching ni Pablo. In verse 30 and 31, who would like to read po? 30 and 31. Yes, Atilot. Acts 17, verses 30 to 31. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Thank you, Ate Lord. So dito, after presenting the true God, what an approach. Now, sa tingin ninyo, now, kung si Pablo, halimbawa, nag-quote ng Genesis 1:1, probably sabihin ni Pablo, mga Athens, basahin natin ang Genesis 1:1. Sa tingin niyo makikinig kaya yung mga Athenians? Probably no. Probably sasabihin nila, ano yung Genesis 1:1? Pero dito, napaka-wise ni Pablo in his evangelism to use the own poets and the own philosophy ng mga taga-Athenians to present the true God. And after presenting the true God, sabi ni Pablo, in verse 30 and 31, and the time of this ignorance, referring sa kanilang ignorance ng mga Athenians, na hindi nyo sinasaliksik ang buhay ng Diyos. That's your ignorance. That's an ignorance. Ang sabi nun, habang hinahayaan lamang ng Diyos, God wink at. Ang ibig sabihin ng God wink at, hinahayaan lang ng Diyos na kayo ay maging ignorante sa buhay na Diyos. That's the preaching of Paul. At the time of this ignorance, God wink at, hinahayaan lang ng Diyos na gawin nyo, na manambahan ka sa Diyos-Diyosan, hinahayaan lang ng Diyos. Pero ngayon, ang sabi ni Pablo, but now commanded all men, at ngayon ipinag-uutos ng Diyos na ang lahat ng tao sa lahat ng lugar ay magsisi. What an preaching! Yes, hinahayaan ng Diyos na manambahan kayo kay Athena. Yes, hinahayaan ng Diyos na huwag niyong saliksikin ang buhay ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ko. Ngayon, at ako'y nandito, ako ang ginamit ng Diyos upang sabihin na inuutos ngayon ng Diyos na ang lahat ng tao, including kayong mga taga-Athens, ay magsisi. What a preaching it is. Hindi gumamit dito si Paul ng Romans Road, na buksan natin sa Romans 3:23, Romans 6:23. He didn't use that. Boldly, sinabi niya kagad ni Pablo na you are idolaters. God is different from your false God. And now, God commands that you repent from your idolatrous worship. That's the preaching ni Pablo. Dahil hinahayaan lang ng Diyos, yes, hinahayaan ng Diyos na manambahan kayo sa Diyos-Diyosan. Pero ngayon, ako ay nandito, akong ginamit ng Diyos para makita ninyo ang special revelation ng Diyos na merong buhay na Diyos at ito ang pinapakita ko na siya'y Panginoon ng langit at lupa, ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao at lahat ng bagay. Ngayon, inuutos ng makapangyarihang Diyos nito na lahat kayo sa lahat ng lugar ay magsisi. Bakit? Sabi ni Paul in verse 31, dahil ang Diyos ay nagtakda ng araw kung saan huhusgahan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng tao na kanyang inordain or inappoint, which is the Lord Jesus Christ, whereof He had given assurance unto all men in that He had raised Him from the dead. Ang sabi dito ni Pablo, magsisi na kayo dahil ang Diyos ay nagbigay ng araw, nagtakda siya ng araw kung saan huhusgahan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng Jesucristo na kanyang binangon mula sa mga patay. That's the preaching ni Paul. Magsisi kayo dahil merong paghuhusgan nakaabang sa inyo. What a preaching ni Pablo dito.
At dahil doon, tingnan natin kung ano ang naging resulta ng mga tao dito in verse 32 to 34. Who would like to read po? 32 to 34, Acts 17. Yes, John. Acts 17:32 to 34. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, "We will hear thee again of this matter." So Paul departed from among them, howbeit certain men clave unto him, and believed, among them which was Dionysius, and the Areopagite, and a woman named Damaris, and other with them. So, thank you, Cham. So dito, ang naging resulta, merong mga nag-mock sa kanya, pero merong ilang naniniwala na nanampalataya, including Dionysius, the Areopagite, and the woman named Damaris. So, mix ang resulta. Pero, makikita natin dito na pagkatapos mangaral ni Pablo, may mga nasave, may mga naligtas. Now, ang application sa ating panahon, ano ang matututunan natin dito? Now, tulad ng nabanggit ko kanina, kung ikukumpara natin yung preaching dito ni Pablo sa Acts 17 at kukumpara yung preaching niya sa Antioch in Pisidia, magkaiba. Magkaiba yung way ng kanyang pag-preach. Now, ano ang matututunan natin in our time kung paano nangaral si Pablo? In our evangelism. Paano matututunan natin? Ang matututunan natin is dapat tayong mga mananampalataya as a witness ng Panginoon, we must be able to present the true God to anyone, regardless of their religious background. Now, kailangan natin makita ano ang kailangan spiritual ng isang Roman Catholic person, which we dealt a lot in the Philippines. Now, kung halimbawa ang Roman Catholic ay yes, of course, ang Roman Catholic ay alam nila probably ang creation, alam nila probably ang Panginoong Jesucristo. Pero I tell you, iba ang Panginoong Jesucristo ng Roman Catholic sa Jesucristo ng Bible. And tayo mga mananampalataya, katulad ni Pablo, we should be wise in dealing with people. Halimbawa, kung ang tao ay idolaters, now ang question, ang isa bang Roman Catholic na sumasamba kay Maria or sumasamba kay Santo Niño or any other Roman Catholic God and Goddesses, kaya ba niyang masave kung hindi niya tatalikuran si Maria? No, definitely. And tayo, paano natin ngayon halimbawa ipapakita sa kanya yun? Halimbawa, yung tao ay devoted ni Maria. Paano siya masasave kung hindi niya tatalikuran yung kanyang false worship? Halimbawa, ang sabihin ko lang sa kanya ay, kaibigan, may Romans road akong ipapakita sa inyo. For all have sinned, naniniwala ka ba na ikaw yung makasalanan? Nagsisinungaling ka na, nakakapagsinungaling ka ba? Nakakaisip ka ba ng masama sa tao? Makasalanan ka na o agree ka na? Pagkatapos nun, Romans 6:23. Alam mo, kaibigan, ang kabayaran niyan, kamatayan na. Pero, we're not dealing with the idolatrous act of that person. And that's the problem in our evangelism today. That's not how Paul dealt with these people. Ang salesmanship technique ng maraming simbahan right now na ginawang popular ni Jack Hyles sa Amerika, which is patay na si Jack Hyles, which is maraming disciples dito sa Pilipinas si Jack Hyles, is yung pamamaraan ng evangelism na salesman na para kang nagbebenta ng nakakita na ba kayo ng salesman na kahit bisikletang sira ay mapapabili ka dahil napakagaling nilang mag-akit. At yun ang technique ng mga salesman. And ganun din ba ang pamaraan natin sa pag-aakay ng kaluluwa? Definitely no. Paul, face to face, said, "You are idolaters." That's a strong. Buti hindi pinagbabato dito si Pablo. Pero that's how strong Paul is. And he is wise in dealing. Pagkausap niya yung mga Hudyo, he used the Old Testament to present the Messiah. At dito, walang idea yung mga Athenians about the scripture, about the true God. That's why, ano ginamit ni Pablo? Yung kanilang sariling poets. Imagine niyo, Paul knows the poetry of the Athenians. And he used the poetry
of the Athenians that we are of his offspring upang ipakita ang buhay na Diyos. How wise Paul in evangelism. At alam niya ano ang pangangailangan spiritual ng mga tao. Na kung tulad na nabanggit ko, kung ang isang taong na sumasamba, devoted kay Mary, ang ating kakausapin, and we are not going to deal with his or her idolatry, he would not be pricked in her heart to realize na siya'y makasalanan. Pwede nating i-manipulate siya na naniniwala ka ba na lahat ng tao ay makasalanan? Nakita mo ba yung bata na pag tinuruan, hindi naman siya tinuturuan magsinungaling, pero nakakapagsinungaling siya? O agree ka na makasalanan ka na? Okay, agree ka na dyan na. O next point, Romans 6:23. Pero not realizing ano yung kasalanan ng tao ito sa harapan ng Diyos. And that's the problem right now. I see it firsthand. And ganan ako dati mag-soul winning, maging witness. Tinuruan ako kung approach na yan. And what I see is, yes, nag-agree yung tao, probably motion of the heart, pero in reality, hindi nagsisisi. Katulad ng aking isang tita, nabaptize na, nag-profess siya, nabaptize siya ng Baptist Church, pero ngayon nasa Roman Catholic again. So what's the problem? Because the way of evangelism in our time is corrupt. And tayo, in our time, we should follow Paul. Paul is very strong in his preaching. Imagine niyo, first time niya makita yung mga taga-Athenians, and there are the philosophers, meaning sila yung mga pillar ng syudad ng Athens. Pwedeng gawin ni Pablo na maging kaibigan muna sila, na, Paul, bakit hindi mo muna sila kaibiganin? Para pagkakaibiganin mo na sila, pwede kang magtayo ng simbahan, kasama itong mga philosophers ito. At saka mo sabihin yung kasalanan nila. No, hindi ganun si Pablo. Diba ganun yung approach? Tinuruan ako ng ganang approach na kailangan mo muna mag-build ng relationship. Pag nakabuild ka na ng relationship, saka mo unti-unting ipag-pray yung kanyang kasalanan. No, that's not how Paul is. Paul directly, ignorantly worship the unknown God. So, what a strong preaching. Yes, I agree, I believe na kailangan natin mag-build ng relationship. Pero, hindi yung relationship ang maghihinder sa atin to preach what sin is. Kasi ang problem po, kung hindi natin ipapangaral yung kasalanan, the Holy Spirit cannot do the convicting work sa tao. Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos, ang ginagamit ng Holy Spirit to convict, magbigay ng conviction. And if hindi natin hindi ipapangaral ng soul winner or ng witness ang kasalanan, the convicting power of the Holy Spirit would not happen. And parang domino effect yan, hindi magre-repent, probably madadala natin sa emotion of the heart through the salesmanship technique na ginagawa natin, pero in reality, hindi talaga nagsisi. So that's the problem, and we can learn a lot from that. And that's who Paul is. What amazing preaching ni Paul here. So, pwede nyo tingnan po sa bahay, yung Acts 13, especially sa mga adult, kasi yung Acts 13 po, nadaanan ng mga young people, we were able to discuss yung Acts 13, kung paano ang si Pablo nangaral. Amazing in Acts 13, ginamit ni Pablo yung Old Testament to present Messiah, to present the gospel, pero at the end, he preached repentance again. So, what an amazing to compare. And another question ko dito as we close, bakit sa Philippian jailer sinabi ni Paul na ang kailangan gawin ng Philippian jailer ay believe, and thou shalt be saved. Pero bakit dito hindi binanggit ni Pablo yung believe sa mga Athenians? Why? Sa tingin nyo, bakit? Yung nagtanong yung Philippian jailer sa Philippi, Sirs, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Hindi binanggit ni Paul ang repentance, pero bakit dito, God commanded all men everywhere to repent, not to believe. Bakit? Yes, Ate Mami. Sa kasalanan nila. Tama po. Ang first hand na kailangan ng tao at this point is pagsisisi. So, depende sa context. Kaya mali po yung sinasabi ng ibang Baptist church na believe lang. Kasi dito in Acts 17,
There's no believe na binanggit dito si Pablo. Repentance. And there are many churches right now, even Baptist Church, na nagsasabi, si Pablo, ang kanyang gospel ay believing lamang, which is, itong Acts 17 is proof na Paul preached repentance. So very clear. Any question? Any question po? As we close, any question? So, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa natapos po namin Sunday School. Salamat Panginoon sa prinsipyo na aming natutunan sa buhay po ni Pablo. In Jesus' name we pray. Amen.